talagang pinaghahandaan namin ng napakalakas. Magandang araw mga kabayan. Bigyan naman natin ng reaksyon itong naging interview ni Risa Hontiveros sa mga mainstream media. Siyempre, dito po sa kanilang paboritong vlogger, bayaran at propagandista. Kasi tinanong dito si Risa Hontiveros kung ano po ang kanyang komento kung sakaling manalo po si Inday Sara Duterte sa pagka-presidente. Actually, mga kababayan po natin, wala namang pwede mag-question Dahil panalo naman talaga si Vice President Sara pagdating kung magkakaroon man ng eleksyon. Kahit ngayon, bukas, or sa 2028. Kaya nga naman, desperado po sila Sanib puwersa po sila para ito ay kanilang mapa-impeach. Okay, pakinggan natin ang sinasabi ng Reyna ng Tanim Witness. Sakaling manalo si Sara Duterte, anong klaseng Pilipinas Sige. ang nakikita ninyo? I would rather imagine a different Pilipinas. Different Christian. Pilipinas. Kaya talagang pinaghahandaan namin ng napakalakas. Not just to make the best possible offer sa ating mga kababayan at kapwa-botante, but para mangyari yung sitwasyon na we will be in the position na ipatupad yan. Something different, something new, something much better kaysa sa naranasan natin noon na may prospect ngayon na maulit lamang. Oh. So something different and new and better na pwedeng pagkaisahan ng mas maraming Pilipino. So ngayon pa lang mga kababayan, ramdam ni Risa Hontiveros na hindi talaga siya mananalo. Mantakin mo, hindi ka nga makaangat-angat ng 10%. At alam mismo ni Risa Hontiveros na hindi naman siya pipiliin ng kanyang kaalyado. Dahil tingnan nyo parang nagkasundo na ang Pink Dilaw at ang Bangag administrasyon na piliin si Leni Robredo. So, nagpapalakas sila, naghahanda sila ng todo-todo, sobra-sobra para matalo daw po nila si BP Sara. Pero hindi niya nasagot ang tanong kung anong Pilipinas mayroon pag manalo si Vice President Sara. Sigurado, maunlad, sigurado, magtatakas na naman ang mga magnanakaw, lalo na po yung nakatanggap ng mali-malitang pera. Itong mga adik, mga sindikato, siguro yung mga dilawan, nandyan pa rin. Pero sigurado hindi uobra ang kanilang pagiging balat sibuyas at ang kanilang mga tanim witness. Siguro hindi uobra yan. Palagay ko mga kababayan po natin. At itong mga komunista, itong mga naka-align sa mga NPA, sigurado mag-aakit ng bundok yan o kaya magbabagong buhay po sila pag-upo po ni Vice President Sara. Yan ang mga nakikita ko. Tandaan natin mga kababayan, kaya galit na galit po ang gumagawa, nangunguna sa pag-impeach kay Vice President Sara ay itong mga komunista, mga kaliwang grupo na naka-align sa NPA. Dahil alam nila na hawak ni Vice President Sara ang ebidensya kung sino yung mga involved, sino yung recruiter at kung sino yung nasa Senado. Kaya takot na takot po sila mga kababayan natin. At sa pagpapatuloy naman ng ating update, puntahan naman natin yung kabilang interview naman sa kabilang parlor nitong si Risa Hontiveros. Alam niyo mga kababayan po natin, si Risa Hontiveros ngayon, kaliwat kanan po ang kanyang pagpapa-interview. So, pinopromote niya kasi yung kanyang sarili mga kababayan. Kumbaga, sinusubukan niyang benebenta yung kanyang sarili kay Bongbong Marcos, kay Leni Robredo, sa mga kaalyado na pinklawan. Kung ito po ba ay bibenta o hindi. Okay, dito tayo sa kabilang parlor. Pakinggan naman natin. Why is it that those who continues to support cannot seem to feel and see the gravity of what has been done? Ano sa tingin nyo yung rason bakit hindi nila makita na mga kababayan nating lahat ang Pilit kong iniintindi kung bakit merong Ulit lang, no? Masyadong pa-virgin yung tanong ni Carmina, no? pa rin silang pananalig sa taong iyon. And it's important na maintindihan natin yun Kasi how will we ever find our way back to each other again, mga kapwa Pilipino, across that terrible divide? Ito mga kababayan, ang tinutukoy niya po si President Duterte. Bakit ganun lang ang pagtitiwala ng taong bayan? Siyempre may pruweba. Siyempre nakita ng bawat Pilipino kung gaano po nagkaroon ng liwanag, kung gaano po nagkaroon ng pag-asa na pwede pala tayo maging progresibong bansa
pwede palang mawala yung mga komunista, pwede palang mawala yung mga NPA, pwede palang mawala ang mga durugista, at pwede palang maging matino yung mga pulis at kasundaluhan po natin na sinusubukang pumasok sa kalakaran ng illegal na pulburon. Pwede palang tumino yung mga politikong involved sa corruption, yung walang pakundangan sa pagnanakaw. Mantakin mo, dati hirap na hirap po sila sa 5% na kanilang commission sa mga proyekto. Naging 10%. Pag upo ni Bongbong Marcos, pucha, naging 25% na. At ang matindi nito, hindi pa nasisimulan yung bidding, hindi pa nasisimulan ang proyekto, abay nag-a-advance na po itong mga kongresista sa mga kontraktor. At ang malupit pa, sila na po yung kontraktor, sila pa yung supplier, sila pa yung congressman, hawak pa nila yung DPWH. Yung iba, yung mga kontraktor, pero nasaan po sila? Diba? Nakulong ba? Hindi po. So, mga kababayan, kung si Risa Hontiveros po ba yung magiging presidente, may nakita po ba tayong liwanag na pwedeng makulong itong mga involved sa corruption? Hindi po. Bakit hindi? Itahimik eh. Napakabalat sibuyas nila, mga kababayan po natin. Napaka one-sided po nila. So pagdating po sa EJK, mga kababayan, pagdating po sa usapin ng human rights, ang ingay po nila. No? Pero pagdating sa usapin ng illegal na droga, pagdating sa usapin ng corruption, tahimik po sila. Doon sila maingay sa usapin ng West Philippine Sea na alam naman nila na ito ay may hirapan tayo dahil malakas yung kalaban natin. Kasi parang gusto nila na magkagulo, mas ini-ignite nila yung gulo sa West Philippine Sea. Okay, so ito, pakinggan natin ha. Alam niyo, si BP Sara minsan lang ito nagsalita. Pero talagang tagos sa buto. Yung tama, lalo na dito kay Risa. Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-action na. Tama. Napaka-double standard. Pagdating dito po sa usapin ng EJK, pagdating sa human rights, pagdating sa West Philippine Sea, napakaingay nila. Diba? Pagdating kay Marcolita, napakaingay nila. Pero pagdating sa Blue Ribbon, Flood Control Project, delivery ng mali-malitang pera, Ghost Project, Substandard Flood Control, ikaw ang bibig ni Risa Hontiveros. Tingnan nyo, sino po yung maingay sa lahat na issue? Duterte lang. Walang kinakatakutan. Walang double standard. Kung involved ka, kung sangkot ka, nako, managot ka. Tapos itong isa, or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever. Always and forever, di ba? Pagdating sa impeachment, napakaingay nila. Confidential fund po siya. No? Hindi sila nananahimik. 125 million ha. Malinis pa yan, sabi ng COA. Pero pagdating sa billion, trillion na corruption, nako, si Risa Hontiveros napakatahimik. So yan ba yung gustong maging presidente? 3% na nga lang ang tiwala ng tao at yan lang yung kanilang mga kaalyado. At ang matindi niya na, pati kaalyado niya hindi siya susuportahan. Sinusuka siya. Kahit si Llamas, yung nagliyamas, yung Llamas na nagliyamas sa kanya, ayaw siya suportahan. Pamakino ayaw suportahan. Trillanes ayaw suportahan. So ginawa ni Risa Hontiveros, naghanap ng talakera na bobo naman. Assuming na matalino. Nakipagsanib puwersa sa lahat. Kay Jambagno, kay Claire Castro. Nagsanib puwersa ang mga basura at salot sa lipunan. Nakala kasi nila, kaya nilang pabagsakin si BP Sara. Sanib puwersa, no? Kumuha pa sila ng kanilang spiritual advisor. Kaso ang ina-advise sa kanila, kademonyuhan. Ngayon lang ako nakakita ng pare na addict, nagbagong buhay daw, pero hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin yung mga addict. At ang matindi, mga kababayan, no, parang pinagmamalaki niya pa na siya ay nagiging addict at ngayon, dinidepensahan pa yung mga addict. Father Labi Villanueva. Ito, basahin ko lang. Sabi niya, sa karanasan ko po,
ay kami naman adik ay hindi violente. Po noong una, hindi kami naghahanap ng away, love trip lang kami. O, baka nga, iba yung trip niya. Grabe itong pare na ito, mga kababayan natin. Hindi daw sila violente. So, parang gusto niya pa i-promote yung paggamit ng illegal na pulburon. Kasi pwede naman daw pala maging addict na hindi maging violente eh. Pero hindi niya in-advise na itigil niya yung paggamit ng illegal na pulburon. Tapos, ang kanyang sinasabi sa loob ng simbahan ay magalit sa mga Duterte. Magalit kay Vice President Sara. I-impeach si Vice President Sara. Kaya magtaka ka, may mga tao pang nakikinig sa kanya. Mantakin mo tinuturo ng simbahan, tinuturo ng Biblia, ay dapat magpatawad. Mahalin ang kapwa. Kung si Jesucristo nga ay nagpapatawad. Pero yung paring ito, mga kababayan po natin, yung tinuturo niya is galit. Galit sa kanyang mga tagapakinig sa kanyang misa. So, anong klaseng pare ito? Paring demonyo. Di ba? Palagay nyo, mga kababayan po natin, no? Mantakin mo ang paring ito, mahilig sa kantot gaming na website. Tapos nagkukunwaring matino, nagkukunwaring galit sa mga biktima ng EJK. Pero sa corruption, tahimik, walang pinag-iba dito po sa mga dilawan na kumakain suka. Halos lahat po sila eh. No? From never again, tinawag na magnanakaw, sinungaling, diktador, and now, why not? Bakit hindi daw natin suportahan si Bongbong Marcos? Susuportahan mo ba yung isang magnanakaw? Diyan lang. Na allegation pa, sinabi pa ng kanyang kapatid na addict, susuportahan mo. Eh, ibig sabihin kung sinusuportahan mo, kinokonsenti mo ang kanyang pagiging magnanakaw. Eh, dito kay President Duterte, kay BP Sara, sinusuportahan po natin. Kasi hindi naman totoo yung kanilang mga allegation. Yun po, mga kababayan po natin. Maraming salamat. At syempre, kung gusto natin makulong talaga yung mga addict, kung gusto natin na may roong pagbabago ang Pilipinas, dapat Duterte tayo. Iupo natin si Vice President Sara. Ipanalo natin si BP Sara. Protektahan natin yung future presidente natin na siyang magdala ng tapang at malasakit sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay! Saludo!